Mayroon pong insurance na may investment din. Ito na yung kadalasan nating naririnig ngayon. At tinatawag na life insurance riders. Pakipaliwanag nga po ito sa ating mga listeners and viewers. Yung sinasabi na insurance na may investment component, these are what we call variable life insurance products, no? Or shorthand dito, VUL, no? Yung mga VUL na tinatawag. Ngayon, kapag nagbayad ka for the VUL, merong portion nito na para sa premium, merong portion nito na ini-invest. For investment. Oo. Ngayon, yung investment, well, ang importante nating maisip dito, no, kasi nga investment yan, subject siya to risks. No? So, nandyan yung mga tinatawag na volatilities, no, ng market doon sa kung saan ini-invest yung yung mga funds na ininvest natin, no? So depending on your tinatawag na risk appetite or yung kumbaga predisposition ninyo sa risk, kung kayo ba ay medyo conservative, so ilalagay natin ito sa mas secure na mga investments pero mas mababa yung yield, or kung medyo adventurous tayo ng konti, no? Ilalagay natin sa mga medyo high risk pero high reward na mga investments. So kayo po ang mag-specify niyan bilang policy holder applicant, no? Kayo po magsasabi kung ano yung risk appetite ninyo. Ngayon, yung sinasabi naman pong riders, no? Ito po yung mga usually karagdagang insurance coverage na kasama sa ibang produkto, no? Na binabayaran din natin ng karagdagang premium. So, ang pinakamagandang example ko po dito, yung comprehensive motor insurance, no? Sa isang comprehensive motor insurance, normally, excluded po na risks yung typhoon, yung bagyo at saka yung flood. So, pwede mong ibalik yung risks na yon sa coverage kapag kumuha ka ng tinatawag na acts of nature rider or acts of nature endorsement. So parang ang ginagawa mo, dati siyang excluded, ibinabalik mo siya, isinasama mo siya ulit sa coverage but for an additional premium. So ito yung mga tinatawag na riders and endorsements. Okay, may I add to that? Doon sa riders and endorsements, for example, yung critical illness, yung accident, no po, riders, excluded yan sa iyong life insurance. Pagka nagkaroon ka ng rider, magdadagdag ng premium doon, covered na yung critical illness, taka kung may accident. Yeah. In addition to the coverage, meron pang additional, for example, you pay 10,000, may 1 million pa dagdag kung the death arose out of an accident. Pagdating naman sa may investment component, mamimili naman po ang insured. Saan ko ba ilalagay? Government securities ba? Dito ba natin ilagay? O dito sa mga international big companies, doon ko ilalagay ang aking investment? Pwede hong gawin yon. Pwede rin kausapin ng insurance company kung sakali na, gusto kong magbago ng investment portfolio. Ililipat ko sa government securities, treasury bills lang. Dito mo ilagay. Wag na dito sa masyadong high risk. Tsaka doon po kailangan mapaliwanag natin din na meron pong administrative or management expenses yung nag-aayos ng ating nagmamanage ng ating portfolio o ng ating investment. Kaya may charges doon na kinukuha ang insurance companies. Yan po. Puntahan muna natin before yung iba pa pong mga katanungan. May caller po tayo, si Alan ng Parañaque City. Hi, Alan! Hi, good afternoon po. Good afternoon. Sige po, ano po ang masasagot po naming tanong nyo? Kasi po, kumuha po ng insurance under Loyola Credit Plan Educational noong 1997. So,
So for 10 years, nagbayad po ako ng premium, and then after 10 years again, for maturity. So tumating yung point na nag-mature na, kasi merong in-offer sa akin na 5 contract, separate contract, and then meron pa siyang graduation deal, that's another contract. Aha. So, after the maturity ng contract ko, pinail ko na for claim. Until such time na nabalitaan ko na nag-bankrupt daw itong insurance company. So, hanggang nag-follow-up ako ng follow-up, wala po akong positive na feedback or any assurance na makakapag-claim ako doon sa mga nag-mature kong contract. Actually, yung lahat ng contract kong matured na eh. Aha. Kasi tapos almost 20 years, yung contract ko na yun. Opo. So, meron na akong certificate of full payment. Unfortunately, pagka nag-email ako, tumatawag ako sa Loyola, wala silang konkretong na ibibigay na, na information. Basta lang sinasabi, laging pag nakapagbenta ng asset, pag nakakuha sila ng pambayad, doon lang nila ako i-inform. Yeah. Opo. So, hanggang ngayon, Wala pa rin. Wala pa rin po. It's been how many years, sir? Hindi ko na kasi mabilang. Matagal na rin ako nagpa-follow up eh. Kasi 1997. So, after 10 years ng pagbabayad ko, another 10 years yun. So, more than 30 years na po yata. 1997. Yung So, leasing ko. 2007, diba? So, another 10 years, 2017, nag-mature. 20 years eh. Opo. Tapos, kaso nga, they filed. When was this po? Anong year po? And Yung sa mga- 1997, Ma'am Cherry. Opo. Okay. Sige po. Ganito po, ang Loyola plans ay naging under conservatorship Yes. at ngayon naging under receivership at ngayon ay under liquidation na. Generally, ang liquidation proceedings ay umaabot hanggang 2 taon para mai-dispose lahat ng assets, lalo na ang mga real properties na yun ang mga pinakamahirap na i-dispose na assets, yung real properties. Ngayon, bakit hindi nabibigyan kaagad si sir ng kanyang pre-need proceeds? Ang dahilan po niyan, para pagka na i-dispose ang lahat ng assets at naging liquid, lahat ng plan holders, yung kinuha niya po ay hindi insurance kundi pre-need. Pre-need product. Opo. Kasi ang Loyola plans ay pre-need company. So, pagka natapos ang liquidation proceeding, hopefully matatapos based on the provisions of the pre-need code ay 2 years kasi So, kailan po yung 2 years na yun? kung di ako nagkakamali ay 2025, no? Ang liquidation proceeding process kasi 2023 siya under liquidation. Kung di ako nagkakamali po, I will look into the records. Aha. Ang mangyayari po niyan, lahat ng plan holders pro rata ay ibibigay po, ang tawag doon ay liquidation value. It could be the maturity value of the property, the maturity value of the pre-need plan, or less than the maturity value depending on the liquidation the amount of all the assets up after liquidation. Ganun po ang mangyayari. Ang mahirap lang doon, kagaya po kila Sir Alan, diba? Parang, wala rin, tinawag mo ngang, well, it's not an insurance, it's a pre-need. So, parang wala ring assurance at insurance pagdating sa pag na-bankrupt na. Kagaya po niya, tagal na silang naghihintay. You're not even gonna get you're not even sure if you're gonna get the full amount of the maturity of what was promised to you. It could be less. Itong Loyola, Attorney Alvin, when was this incorporated? Ang pre-need companies po kasi, ma'am, sir, was under the Securities and Exchange Commission, and then it was transferred to the Insurance Commission para matiyak
yung kanilang financial conditions na mababantayan lagi. Aha. Para yun nga ang sinasabi natin, merong trust fund yan na kung saan ay minomonitor ng financial examination group namin para kapag halimbawa, ang iyong capitalization requirement, example, ay sa insurance companies 1.3 billion. But you have underwritten 2 billion. So may reserve yan, requirement, kung saan dapat sapat yung kasalukuyang pondo na under the watch of the Insurance Commission para hindi basta-basta kapag ka-inaudit yan quarterly, ay nababantayan na namin. Hindi basta-basta na sabihin na nating quote-unquote tatakbo ang isang insurance company o ang pre-need company. So you're saying po, after what happened to Loyola Plans, ngayon po, from SEC, nasa Insurance Commission na po lahat, pati Yes. mga pre-need. Para po rin, for din sa security po ng mga plan holders. But for now, Sir Alan, so maghihintay pa hanggang, Yeah. chances are hanggang 2025 daw po, Sir Alan. May question ako kay Sir Alan, ano? 25. Sir, Para magkaroon po ng assurance, May question ako kay Sir Alan, ano? Nakakontak na po ba kayo sa aming CRL division, yung Conservatorship, Receivership, and Liquidation Division? Sir Alan, did you hear that? Sir? Naku, naputol. Ayen. Naputol yung ating caller. Sir Alan, tawag ka po ulit or we'll call you back para po masagot nyo yung masagot po namin. Ano pong kahalagahan nung sinasabi nyo, Attorney Alvin, na Yeah. kung nakakontak na siya sa CRL Division. CRL Division? Oo, Okay. kasi si CRL Division, no, Conservatorship, Receivership, and Liquidation Division, siya yung nag-handle ng mga ganitong matters. No? Doon sa, well, particularly in the case of Loyola, we expect na meron sila na master list kung sino yung mga policy, mga plan holders rather. So I just want to make sure kung nakakontak na siya sa CRL to make sure that he is on that master list. No. So para na nakapag-file siya ng claim and So are you advising po yung lahat ng mga plan holders, mga kapatid na nakikinig ngayon or nanunood ng Loyola plans, ano po, pre-need plans, kailangan po na kumontak kayo sa CRL just to make sure na bahagi po kayo ng master list. Kasi pag nagsimula na po silang magbayad sa mga Yes. plan holders, at least alam nyo na sigurado kayo na nandun kayo sa listahan. Tama Hindi po. po kayo maiiwan. Tama po. Yun Tama po po. yun. Ayun, Sir Alan, saan po yan? Paano po sila makokontak or paano po bang proseso para po Sir Alan, kung nakikinig ka, hindi ka na po namin makontak, pero ito po yung Yes. paraan. Pwede kayong kumontak sa 8523-8461 Local 105 8523 8461 local Local 105. 10. Meron din po silang direct line itong 8354-0991. Mahalaga po yun na, again, sa lahat po ng pre-need plan holders ng Loyola plans na naapektuhan po nitong pag-file nila ng bankruptcy. At kung hindi pa po kayo, hindi nyo pa po na-double check man lang sa CRL kung nakasama po kayo sa master list. You might wanna call po just to make sure nakasama po kayo sa master list. Ito po yung direct line, 8354-0991. Again, that's 8354-0991 or sa 8523-8461. 8523-8461 Local 105. Dahil katulad po ng sinabi ni Deputy Commissioner Randy, I think maybe probably next year, matatapos na yung liquidation, tapos the following year, pwede na yan mag-start na magbigay po o magbigay ng danyos o magbayad, magbalik na ng inyong investment sa lahat po
ng mga naapektuhan nito pong bankruptcy ng Loyola plants na pre-need, yung mga pre-need plan holders. Balikan nyo lamang po yung aming episode, makukuha nyo po yung contact number, but 835 40991 8354091, yan po yung direct line. Another caller kay Michelle naman mula sa Cubao. Hi Michelle. Hello, ma'am. Opo, sige po. Good afternoon Ma'am, po. tanong ko lang po, Aha. kasi narinig ko nga kanina yung sa receivership. Kasi po yung Caritas Health Shield, kumbaga parang health card po kasi siya na kinuha ko, 5 years to pay. Tapos, never ko siyang nagamit. So, okay, luckily naman, never ko siyang nagamit. Pero, nung time kasi na last year, nagagamitin ko na sana siya, hindi na siya ina-accept ng mga hospital. So, parang naka-hold daw siya. Hello? Go ahead po. Apo. So, parang sabi po sa akin naka-hold. And then, pumunta po ako last, like, October, mismo sa may office nila dito sa Cubao. Kasi sabi ko, nagko-complain ako kasi ang laki ng binabayaran kong premium sa kanila. Parang nasa 100K per year, 35K per Oh, quarter. wow. Oo. Tapos sabi ko, ang ano kasi nila sa akin dun sa kinuha kong health card is so 10 years ko siyang magagamit and after that may money back daw siya na makukuha. Ang problem ko kasi ma'am, never ko talaga siyang nagamit and then yung time na gagamitin ko na siya, ang sabi sa akin, naka-hold na and then ngayon pumupunta ako dito sa office nila dito sa Cubao, sarado na. Hindi ko na din makontak yung sa line ng Caritas. Caritas daw po. Opo. Caritas Health. Magandang hapon po sa inyo. Yes po, good afternoon. Mainam po ang inyong katanungan kasi ito po ay maaring magamit din ng iba nating mga kababayan na nag-avail po ng HMO product sa Caritas. Ang Caritas po at ang ibang mga HMO or Health Maintenance Organizations ay mula po yan sa pangangasiwa ng Department of Health. Inilipat po yan sa pangangasiwa ng Insurance Commission noong 2015 para po mabantayan lalo na ang kanilang financial condition. Ano po? Yes. Para maprotektahan ang mga consumer. Ano po? Yes. Ngayon, yan pong produkto ng Caritas na multi-year product tapos may, sabi nyo nga po, may ibabalik pang halaga sa inyo. Yan po ay pinatigil agad ng Insurance Commission nung nalipat po sa Insurance Commission ang Caritas dahil nga based on the actuarial valuation statistics ng Insurance Commission, malulugi po ang produktong ganyan, hindi ho viable. Ano po? Ganon pa man, nangyari pa rin ang talagang ganyan nangyari na nalugi ang Caritas Health Shield. Kaya sa ngayon, sila po ay under receivership. Ang ibig sabihin ng receivership ay hinihintay natin yung lumapit ang mga creditors nila ng Caritas Health Shield. Pagkatapos ay pupunta na tayo sa liquidation proceedings. Ano po? Kaya po hininto ang pagbibigay ng mga benepisyo po sa mga katulad ninyong miyembro ng Caritas ay para hindi po maging unfair sa iba nating mga miyembro din. Ang ibig sabihin niyan, lahat po kayo ay makakatanggap ng kaukulang proportionate amount ng inyong mga membership benefits diyan sa Caritas. Kasi kung magbibigay po sa ngayon, pautay-utay, paano po naman yung iba na meron ding mga membership sa Caritas? Kaya wag po kayong mag-alala, maibibigay po ang mga kaukulang benepisyo sa inyo ayon sa liquidation value pagkatapos po ng liquidation proceedings dito po sa Caritas Health Shield. Pero sir, start na po ba yung liquidation natin dyan? Or Ay, hindi pa din po? Hindi pa po, under receivership pa po yung Caritas Health Shield. Now, when we talk about receivership kasi, ang tawag ko nga po dito personally, no, yung para siyang purgatorio. No? Kasi dito, ito yung time between
kinonservatorship siya, tapos ito yung sa gitna ng conservatorship at saka liquidation. So parang ito yung last chance na makapag-submit ng proposal para maibalik yung Caritas Health Shield sa wastong financial condition, no, sa operations ulit. Titignan natin kung ngayon kung ang recommendation ng receiver ay hindi na talaga mababawi yung financial condition niya, he might as well recommend the liquidation of the company already. Pero ito po yung sasabihin ko, ma'am, uulitin ko. Kung nakakontak na po ba kayo sa CRL division ng Insurance Commission, kasi to make sure lang po na kayo po ay kumbaga nasa nasa radar namin, kumbaga nandun kayo sa listahan ng mga members nitong Caritas Health Shield na kung saan kasama kayo later sa magiging master list, no. So kung pinakamaganda po para po sa inyong mga iba pang concerns, no, pwede nyo pong tawagan yung CRL Division, that is the Conservatorship, Receivership and Liquidation Division ng Insurance Commission. Again, 8523-8461, Local 105. And ang direct line po namin ay 8354-0991, no. May makakausap po kayo doon, sabihin nyo lang po na ang inyong concern ay sa Caritas Health Shield at magbibigay po sila ng information sa inyo. May dagdag ko lang po, ang Yes, Caritas Health Shield ay may pag-asa pa pong mabuhay o ma-rehabilitate. Ang alam ko, meron po silang ipinapasang rehabilitation plan, meron po silang mga prospective investors na mag-infuse ng capital para matuloy ang Caritas Health Shield sa kanyang normal operations. Di pa po tiyak kung talagang tuluyan ng babagsak ang Caritas